Good afternoon, everyone. Nakapagpahinga na po ba tayong lahat? Or may mga jet lag pa po tayo? Alam ko pong medyo pagod-pagod pa po tayong lahat, pero alam ko din naman po, nasulit po ang lahat ng pagod natin nitong camping na nagdaan. Amen po. At sige po, magsimula po tayong manalangin. Aming Ama, hapong ito, welcome ka namin sa lugar na to, malaya kang kumilos, malaya kang makialam, Panginoon. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. At narito po muli tayo sa ating daily Bible study sa Rema Fields. Nitong camping na nagdaan, ang pinaka-highlight po ng ating camping ay bilin o Rema. Tama po. At ito nga po, ang bilin, ang sabi po sa atin, ito yung mga bagay na nagsisink in sa atin. At ang sabi nga po ni paring Google, ang bilin po ay directions, directive, orders, instructions, counsel, or message. At ang bilin po ay specific na para sa'yo lang. Nakuha po ba natin ang bilin ng camping? At sabi nga po ni Pastor Boy, if yes, be blessed. If no, be stiff. Joke lang po. Ang dami pong nagrema sa akin ng camping. At ngayon po, sabay-sabay po nating pag-aralan. Every camp po, nagtatanong po talaga ako sa Lord. Kasi yun naman po yung sinasabi sa atin ng ating mga pastor. Tama po. Every camp, magtanong ka. Every camp, sasagutin ng Diyos yung tanong mo. At itong camping po, bago po matapos ang camping, nasagot po talaga yun. At may bonus pa. Sa mga simbahan po natin, may mga taong come and go. Tama po. Sabi nga po, kapag may umalis, may pumapalit. Pero ang sabi ko naman po, bakit naman kasi aalis? Pwede namang magstay ang lahat. Pero alam niyo po, before camp, during camp, at even after camping, sinasagot ng Diyos. Kailangan lang po talaga nating makinig. Makinig saan? Makinig dun sa bilin sa'yo ng Diyos. Yung rema sa'yo ng Diyos. Yung specific na binibilin sa atin ng Panginoon. At dito nga po, nung last night, meron pong nabanggit si Pastor Boy na 3 bagay na dapat mong gawin para maging matibay ka. At sabi po dyan sa Matthew chapter 6 verse 2 hanggang 18, yung sinasabi po doon ni Pastor Boy na when you pray, when you give, and when you fast. Dito po, bakit po kaya when ang ginamit ng Diyos? Pwede namang if. Tama po, pero very specific ang Diyos sa bagay na to. Sabi po niya, nakuha ko po yung meaning nung when at nung if. Sabi po dito, yung when po kasi, 100% na mangyayari. Yung when po ay 100% na gagawin mo. At yung when po ay 100% na inaasahan tayo ng Diyos na itutuloy natin ang nasimulan niya. At ang if naman, ang sabi po dito, may chance lang na pwede mong gawin. Not necessarily 50-50, minsan 70-30, 80-20, at minsan pa nga 90-10. At yung unang bagay na makakapagpatibay, makakapagpatatag sa isang Kristyano, ang sabi po dito ay when you give. In-expect ng Diyos na ginagawa natin ito. Sabi pa nga po ni Pastor Boy nung camping, wag kang hihingi ng kasaganahan, wag kang hihingi ng pera kung ikaw ay hindi nagsusuporta sa Diyos. Ayusin po natin ang ating tithing, ang ating partnership, ayusin po natin ang giving natin. Give until it hurts. Dama po yan ng Diyos.
At ang sabi po ng verse, huwag maging hipokrito. No need na malaman ng iba ang mga bagay na binigay. At ang Diyos na nakakakita nito ang siyang magpapala sa iyo. Sabi ng pangalawa, when you pray. Again, ina-expect ng Diyos na nananalangin po tayong lahat. Sa prayer po, hindi puro ikaw ang magsasalita. Dapat sa prayer, pagsasalitain din natin ng Diyos. Dapat sa prayer, makikinig din po tayo. Alam niyo po, naalala ko po nung camping, yung tinawag po yung mga workers. Ito po yung time na, una tinawag po yung mga taga-Tarlac. At nung nasa likod po ako, ang lagi ko pong iniisip kasi kapag nagtatawag na ng workers si Pastor Boy, ang lagi kong iniisip, ay ipagpe-pray ito. Kaya po nung nagtawag na po siya ng worker, nandun po ako sa gilid, andun po ako sa likod pinakalikod po kami, tapos dun sa may gilid, nagpray po talaga ako. Sabi ko, Lord, ako din, tawagan din po ako ni Pastor Boy. Tapos alam niyo po, hindi ko narinig yung pangalan ko. Ang narinig ko, yung pangalan ng kasama ko. At sabi ko, bakit hindi ako tinawag? Isa din naman ako sa nanghihingi kay Pastor Boy. Yan, pero isa din po ako, isa pang bagyo, sinusuportahan ni Pastor Boy. Alam niyo po, kahit nung nagsimula po akong magpastor, 2013, lagi na pong si Pastor Boy ang nagbibigay ng renta po sa amin. Sabi ko, bakit hindi ako tinawag? Alam niyo po, after nung service na yun, hinihintay daw po nila akong tumayo kasi una akong tinawag bago yung kasama ko. Hindi pala ako nakinig. Alam niyo po, sabi niya po dyan, kaya nga sinasabi ng Diyos dito, kailangan nakikinig ka. Kailangan attentive ka. Alam niyo po dito, nung last night, dito ko rin po nakuha yung bilin. Kanina nagtatanong po kay Pastor Boy, sabi ko, Pastor, same po ba? Or pares lang po ba yung bilin? Halimbawa po, parang, yung bilin po ba sa'yo, last 10 years, ganun pa din po ba yung bilin sa'yo ng Diyos ngayon? Alam niyo po, ang sagot ni Pastor Boy, sabi niya, usually same lang. Pero mababago lang yan kapag hindi ka nakinig. For example na lang, sabihin niya sa'yo na huwag mong pakasalan sa ganito. At kapag pinakasalan mo yun, mababago ang bilin sa'yo. Yun lang yung time na mababago or mas-switch yung bilin sa'yo ng Panginoon. At alam niyo po, nung last night, around 12:30 a.m., nagpatawag po si Pastor Boy ng mga workers. Ang sabi niya, ang unang tinawag kasi yung mga worker, pinag-pray. Di ba po? Kung natatandaan po natin. Tapos yung pangalawang tinawag niya, sabi niya, lumapit dito yung 10 workers. Alam niyo po, tumayo na ako nun sa likod. Tapos yung sabi niya, lumapit dito yung 10 workers na mahal si Jesus. Nang pagkarinig ko po noon, tumakbo na po ako. Hindi ko na po iniisip pa anong sasabihin ng iba kasi hindi ko alam kung saan ko i-categorize yung sarili ko. Kasi po may nagtatawag po kasi si Pastor Boy nung worker na may hawak na simbahan, worker na ganito, worker na ganyan. Pero wala po kasi siyang sinabing ganon. Ang sabi lang niya, 10 worker. At dali-dali po akong pumunta sa harapan. Tapos nakita ko po yung isang side, wala pang tao. At sakto po, walang tao. Doon ako pumunta at nasa harapan po ako. Tapos tinaas ko lang po yung mga kamay ko. At alam niyo po, iyak na po ako ng iyak. Then, meron pong sinabi si Pastor Boy noon before po ako ipag-pray. Hinila pa nga po niya ako noon eh. Tapos, nilay hands niya ako, yung kamay niya, 2 kamay, nilagay niya sa mga mata ko. Tapos hindi pa po siya nagsasalita. Hinihintay ko yung prayer niya. Hindi pa po siya nagsasalita noon, mga ilang seconds. Tapos maya-maya may sinabi po siya. Ito po yung sinabi niya. Ang teritoryo mo ay maliit, pero ang panalangin mo ay napakalawak. Marami nang naabot nito. Pagpatuloy mo lang, huwag kang susuko. Huwag kang susuko.
Inulit-ulit niya po yan hanggang sa pinag-pray niya na po ako. Alam niyo po, before camp po kasi, nanggising ang Diyos para manalangin. Before camping, yung nagdaang bagyo po. Something na 3 a.m. Ganon. Tapos parang, alam niyo po yung pakiramdam na naghahanap siya ng magpe-pray para dun sa dilubyo na darating dun sa lugar mo, sa bansa mo. At alam niyo po, nung time na yun, ginising ko po yung mga kasama ko, nag-pray po kami. Ewan ko po yung pakiramdam ko na hindi naman sa parang galit ang Diyos, pero parang nagtatampo siya kasi wala siyang magising. Pero alam niyo po nitong camping, pinaalala ng Diyos na isa pala sa mga pangako ko na Lord, kung wala kang magising ng madaling araw, gisingin mo ko. Ina-expect ng Diyos na tayong mga Kristiyano ay mananalangin. Ina-expect ng Diyos na 100% gagawin natin yung bagay na to. At isa po to sa makakapagpatatag po sa atin. Isa po ito sa mga bagay na makakapagpatatag sa isang Kristiyano. At sabi nga po dito, kapag ang Diyos ang nagpatawag ng meeting, a-attend ka ba? What if nagpatawag siya ng 1 a.m.? Babangon ka ba? Gigising ka ba? Para manalangin. Kung oo ang sagot mo, ready ka na para makuha ang sagot sa mga panalangin. Pero kung hindi ang sagot mo at nagdadalawang isip ka pa, hindi ka pa ready. At sabi nga po dito, sabi nga po ni Benjamin Franklin, if you fail to plan, you plan to fail. Same as, kung hindi po tayo nagpaplano, hindi tayo nakaredy sa sagot ng Diyos. Nagplano po tayo at nakaredy po tayo na hindi makinig sa Diyos. At yung pangatlong bagay na makakapagpatatag sa isang Kristiyano, sabi niya po dito, when you fast. Again and again and again, ina-expect ng Diyos sa atin ang bagay na to. Kapag feeling mo routine na ang lahat, mag-fasting ka. Kapag feeling mo malayo ka na, mag-fasting ka. Alam niyo po, dito sa amin, sa Rema Baguio, meron po kasi ang worker na once a month, kailangan mo mag-fasting. At every last Friday po yun ng buwan. Ginawa po namin, every last Saturday na po para makasama yung mga kabataan. At ang fasting din po namin dito, every Sunday, bago ka mag-sermon, or bago ka gumawa ng mga activities mo, mag-fasting ka. Fasting yun. Bago, ang kain mo na lang ay tanghali, or hapon na, ganyan, after ng mga gawain. At naalala ko din po, during camping, meron din po kaming fasting. Ito po yung every night. Yung mga kasama ko, nasanay na po. Kasi dati, gusto nila before yung gabi na service ni Pastor Boy, kakain muna kami. Kasi yun naman po yung programa natin, di ba po? Kakain bago service. Pero nasanay po kasi ako na before mag-service, wag ka muna kumain. After na lang ng service, saka ka kumain. At yung mga kasama ko po sa admin, nasanay na sila ng ganun. Alam niyo po, ang Diyos, hindi niya binibigo yung mga sacrifices po natin. Alam niyo po, naalala ko yung sinabi ni Pastor Boy, during camping, alam ko, madalas nang sinasabi sa atin ni Pastor Boy, na si Jesus, nung time na lahat ng bagay, lahat ng kasalanan natin, kinuha niya para, maligtas ka. Lahat ng sakit natin, kinuha ni Jesus para hindi ka na magkasakit. Di ba po, naalala niyo po yung sinabi niya, useless yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung parehas kayo na may sakit.
Useless yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo kung parehas kayo na naghihirap. At alam niyo po, meron ako napanood na isang video clip na ang sabi niya doon, if God is good, He can forgive you. If God is righteous and holy, He cannot forgive us. If God is just, paanong natatalikuran na lang niya yung mga kasalanan po natin? Alam niyo po tayo bilang mga tao, kung may mga judge na unfair, hindi naman tayo magta-thank you eh. Tama po. Ibabash natin ito. Pero alam niyo po, ang Diyos Ama, ang sabi niya po doon, just ang Panginoon, good ang Panginoon, righteous ang Panginoon, and yet, bakit niya tayo napatawad? Simply because, merong Jesus. Merong Jesus na napaka-compassionate sa purpose niya dito sa mundo. Merong Jesus na ibinigay yung sarili niya para sa atin. Merong Jesus na umako ng lahat para sa atin. At in-encourage ko po yung bawat isa sa atin na kapag tayo po ay nananalangin, kapag tayo po ay nagbibigay, at kapag tayo po ay nagpa-fasting, isipin po natin kung paano naging compassionate si Jesus sa bagay na yun. At yung bagay na po na yun, ang sabi nga po ng video, sabi niya, si Jesus hindi siya lumuha ng dugo, nagkaroon ng pawis na dugo, kasi ayaw niya lang maranasan yung hirap. Hindi po. Ang sabi po doon, ang pinaka dahilan kung bakit lumuha si Jesus ng dugo, ang pinaka dahilan kung bakit pinawisan si Jesus ng dugo. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang sabi po ng video, ang sabi ng pastor doon sa video na yun, ang sabi niya, kasi si Jesus sobrang close sa Ama. At alam niya na kapag ginawa niya yung purpose niya, kapag ginawa niyang mapako sa krus ng Kalbaryo, mapapalayo siya sa Diyos Ama. Sa sobrang galit ng Diyos sa kasalanan po natin. Yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng dugo na pawis si Jesus. Sobrang stress niya. At lahat ng yun, binata ni Jesus kasi mahal niya tayo. At every time na magbibigay tayo, every time na mananalangin tayo, every time na magpa-fasting tayo, isipin natin ang lahat ng bagay na ito. At yun lamang po, marami pong salamat sa inyong lahat. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga bagay na nire-remind mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa hapong ito. Salamat sa presensya mo, sa pagkilos mo, Panginoon. At patuloy na ilid mo kami sa tamang path patungo sa iyo, O Diyos. Salamat naman sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo.